Actual na explanation kung paano nagtatrabaho ang pilot valve. Ang pilot valve ay nakikita natin yan sa mga Mitsubishi purifiers. Meron na tayong vlog nito, sinaliwanag din natin doon, pati yung drain nozzle. Bisitahin nyo doon guys. Itong butas na ito, actually, ang butas makikita nyo, yun yung dinadaanan ng closing water natin. Sa ibabaw nito ay meron dito sa vicinity dito, nandito yung closing water. Ngayon, ito ang sliding piston ng pilot valve. Yan. Ito ang pinaka-importante na parte actually ng pilot valve. Kasi ito yung nag-ooperate, nagbubukas, nagsasarado. Ito ay nagsasarado by centrifugal force. At binubuksan ito ng opening water pressure. Kaya nga mas mataas ang opening water pressure natin dahil dito sa pilot valve na to. Dahil sinasarado siya ng centrifugal force created by the rotation, of course, of your purifier driven by the motor. Nag-develop tayo ng centrifugal force ay dahil sa centrifugal force ay magsa-slide out itong sliding piston na ito. Yan. At magkukontak dito sa sealing surface ng tiplo natin. Sabi nga kanina na nandito part ang closing water natin. Pag initial start ng purifier ay magsasarado siya dahil meron tayong centrifugal force na naka-act dito sa piston na ito. So lalabas siya ngayon. So ngayon, ang mangyayari ay dahil nandito yan sa loob at dito siya mag-i-slide. Dito siya mag-slide ngayon dahil yung butas na yan ay ang daanan ng closing water natin. So ngayon, magsasarado na siya. So, pag-inject natin ng closing water, so hindi siya magdi-drain. Dahil sarado na itong butas na ito. Ang madalas na trouble dito, lalo na pag bago tayong overhaul or matagal nating pinalitan ang mga O-rings or bago nating pinalitan ang O-ring after ng overhaul. Kasi guys, ang pinaka-importante dito, bakit? Kung anong nangyayari dito, meron tayong O-ring sa loob na inslidean dito sa piston na ito. Ngayon, pag pinalitan natin yung bago guys, so hindi pa siya ganun kapit-pit, mahirapan siyang mag-slide out to the point na hindi niya maisasarado ng husto ito dahil masyadong masikip pa ang O-ring dito sa loob. Kaya lagi ko sinasabi sa mga nagpa-advise sa atin na lagyan natin ng Vaseline or lube oil dyan. Kailangan i-slide natin ng i-slide sa ganun, mag-slide out siya by the centrifugal force. Just in case, after ng pag-start nyo ay ayaw mag-close ng valve, baka ito ang problema. Pag para tayo ng purifier, ay ganun ang kondisyon. Ganun na ang kondisyon ng pagpara ang purifier. Bukas ito. Kasi wala nga tayong centrifugal force at wala na tayong closing water nagdi-drain na dyan. So, ganyan ang kondisyon. Ngayon, pag i-start mo ng purifier, lalo na kung na-exercise mo ng maayos, ay lalabas na yan dyan. Lalabas due to centrifugal force. Yan. Kung lalabas dyan, ibig sabihin, nagsisil na siya dito sa side na ito. Yan. Yan. Ibig sabihin, hindi na makadaan yung tubig. Mataas ang pressure kailangan natin sa opening water dahil kailangan niyang i-overcome itong centrifugal force na acting dito sa sliding piston. Ngayon, dito yan dadaan ang opening water. At dahil meron kang pressure, i-slide in naman niya yung piston. Vicinity dito, meron tayong nozzle. Pag nag-inject tayo ng opening water, kailangan meron tayong relieving function. Otherwise, pag inject mo ng opening water, pag sarado ng solenoid valve mo, maiiwan ang pressure dyan. Wala kang relieving function which is done by the nozzle. Pag gusto na nating i-close ang pilot valve, ay hindi na siya makasarado dahil meron ng pressure na naiwan dyan. So that's the purpose of the nozzle. Ang nozzle ay kailangan din nating regular na tini-check ang butas na yon. Kasi pag magbarado yon, you cannot close the valve. Pag nagbukas ang valve, i-overcome niya ito, magsa-slide in naman ito. Ngayon, dahil nabuksan ito, mag-drain na yung tubig mo sa closing water. At babagsak na yung sliding valve mo at i-discharge na ang mga slugs sa loob ng purifier. And guys, maraming salamat and please follow Chief Yoy.